Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng salita ng Diyos ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Hindi po ako pastor, pero nagpapastor po ako kapag ako'y nagsishare ng Word of God. Tandaan niyo po yan. Ang pastor, kapag nagpapastor ka ng kaluluwa, hindi kailangan designated kang pastor. Pastor ka. Ano po? Kaya sa akin maraming tumatawag sa akin pastor kasi yun po nakikita nila sa akin sa aking buhay. Ang ibahagi ang kabutihan ng Diyos o salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ano po? Yan. Tayo mag-aharal. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aharal ng Ebanghelyong ito. Sa pagkakataon na ito, buksan mo ang mga puso't isip namin. Yung mga nanonood ng video ito, nawa kung sila man po'y nalilihis, isahayos mo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Ito po ang aming dalangin at kahilingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Itong Bible na ginagamit natin ay mga Biblia ng mga pastor. Mga pastor, ibig sabihin, maraming mga pastor ang naniniwala po dito. Actually, 13 po sila. No? Ayan. At ayan. Ang ating pag-aaralan ngayon, dito po sa sulat ni St. Jude o San Judas kung tawagin. Sabi niya, isang verse lang ito, chapter 1 lang ito, wala nang chapter 2. Sa verse 17, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Yesukristo. Yung apostol ng ating Panginoong Yesukristo, anong sabi ni St. Jude? Alalahanin natin. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi. Yung sinabi. Pero patay na po yung mga apostol ni Jesus. Yung nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun ang sinabi nila sa kanilang panahon. Kaya atin pong titignan ng Biblia. Ang karakter ng tao, Udyo at Entil. Kung hindi ka Entil, Udyo ka. Kung hindi ka Udyo, Entil. Sila Pedro po itinalaga sa mga Udyo. Samantalang si Pablo naman itinalaga sa mga Entil. Tingnan natin ang Biblia. Dito po sa kasulatan, ang sabi dito ay ano po nakalagay? Tingnan lang natin ano. Unang Timoteo 2:7. Sabi ni Pablo, dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga entil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Si Pablo yan. Kanino siya nakatalaga? Sa mga entil. Tandaan nyo po, baka meron ko nakakaalam sa inyo sa kasulatan, si Pablo po ay Israelita, Hudyo. Pero itinalaga po siya ng Panginoong Yesus sa mga hentil. Tandaan nyo, sa mga hentil, yun po sinabi ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, chapter 1, verse 1, mula kay Pablo na isang lingkod ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng magandang balita o salita ng Diyos. Mangaral. 2. Ang magandang balitang ito, salita ng Diyos na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Yon. Yan si Pablo. Ngayon, sila Pedro naman. Tingnan natin. Dito po sa kasulatan,
Tandaan nyo, wala tayong kodiko. Anong nakalagay? Ganito po, ano? Tignan natin, ano? Nanap lang natin. Ito. Lucas 6:12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. 13. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila'y pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan at Felipe, Bartolome, 15, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksid. Yung 12 po yung grupo ni Pedro. Ngayon, saan sila naman itinalaga? Ito naman ang nakalagay. Mateo 10. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 2. Ito, punta na lang po tayo sa ano. Ay, sige. 2. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag din Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. 3. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng bis. Si Santiago, anak ni Alfeo at si Tadeo. 4. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. 5. Ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga hentil o sa mga alinmang bayan ng mga Samaritano. 6. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Yun. Sino nga hanapin nila? Yung sambahayan ng Israel. Yung mga Hudyo yun. Kaya, ang Biblia po specific. Ang mga Hudyo, sila Pedro, inasay sa kanilang kapwa Hudyo. Ang nagasay si Jesus. Si Pablo, inasay din ni Jesus sa mga Hentil. Tandaan nyo po yan. Kaya, kung babalikan natin ang sinabi ni St. Jude o San Judas, hindi po yung Judas nag-Judas ito, no? Ibang Judas ito. Baka akala nyo yung Judas na nag-traidor. Iba po ito. Ano? Tignan natin sa St. Jude 1:1. Mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. Yan. Ito po yung Judas. Para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesucristo, sumagana nawa ang inyong abag, kapayapaan at pag-ibig. Iba po yung Judas na ito. Anong sabi niya? Kapatid ni Santiago. Yung Judas nagtraidor, wala pong kapatid yun, Iscariote. Baka kayo po, ang kapatid, Iscariote ang apelyido nyo. Tingnan nyo po, baka magka-apelyido na si Judas Iscariote. Okay. Anong sabi niya? Sa 1:17, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo.
Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, alalahanin natin. Tandaan nyo, yung aral ni Kristo ng apostol, si grupo ni Pedro, grupo ni Pablo, lahat yung galing kay Jesus. Yung aral naman ni Jesus, yun ay galing sa Diyos Ama, sa kanyang Ama. Ito naman yung nakalagay sa 12 ng 1. Ano po? Ganito naman ang sinasabi ni Jesus. 12:49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama nagsugo sa akin, ang siyang nag-uutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag ko. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo, kanino galing ang kanyang turo at aral? Sabi niya, sa aking Ama. So, mula sa Diyos, bumagsak kay Jesus at bumagsak sa mga apostol. Meron pong specific sa mga Israelita, sila Pablo, sila Pedro sa kapwa nila Hudyo, at si Pablo naman sa mga Entil. Yan. Kung saan tayo nakasakop dito, alalahanin natin ang sulat nila. Bilang Pilipino, anong alalahanin natin? Ito yung sinulat ni Pablo. Kasi siyang apostol ng mga Entil. Ano po? Sabi niya, alalahanin natin yung sinabi. Sinabi. Wala na mga apostol ngayon na mainga na sila. Dedi yung sinulat na lang nila. Ano po? Yun din naman na sinabi nila. Kapag binabasa ko, parang nagsasalita yung apostol sa katauhan ko. Hindi ako apostol binabasa ko lang. Ngayon, sa lumang tipan, meron po sinabi ang mga ngaral dito. Tignan natin anong sabi ng mga ngaral. Ito. Chapter 12, verse 5, doon sa second paragraph. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa uling antungan. Uli nating antungan at marami ang tatangis sa lansangan. Ito po yung mga patay na may tumatangis sa lansangan. Alalahanin natin na talagang darating po yung kamatayan natin. Ngayon, bago dumating yung kamatayan, ang sabi naman sa verse 1 and 2, babasahin ko. Alalahanin mo ang iyong manlilika. Sabi naman ng mga ngaral, ang alalahanin mo ang iyong manlilika. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. 2. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na hulap. So sa verse 2, sinabi yung manlilika ang Panginoon Diyos po pala. Bago dumating yung takdang panahon na pupunta na tayo sa ating huling antungan. Saan ito? Sa sementeryo natural. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Alalahanin mo siya. Kung ano po yung tinuro ng Diyos, alalahanin mo yon sa buhay mo. Ganon din ang sinabi ni St. Jude. Alalahanin natin yung sinabi ng mga apostol. Ibig sabihin, yung sinabi sa lumang tipan, sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus, at sinabi ng mga apostol. Alalahanin natin ang Panginoon Diyos. Bakit? Bago tayo dumating doon sa uli nating antungan, huwag nyo na pong intahin pa na kung kailan titigok-tigok ka. Huwag naman. Kasi nakalagay doon, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabatahan. Abang malakas ka, may kakayahan ka,
Anong sabi niya? Alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Kasi po, di naman natin sinasabi itong ganito. Pwedeng mamatay tayo ng biglahan. Kumakain ka lang, nabulunan ka, mamamatay ka. Naglalakad ka, natumba ka, pwedeng mamatay ka, nasagasahan ka dahil sa tumba mo. O maaari naman nga ba naglalakad ka, nabunggo ka ng sasakyan. O kung ano man, hindi natin alam, hindi natin matatakasan niyang kamatayan. Kahit anong takas mo sa kamatayan, mamamatay at mamamatay po tayo. Pero bago man lang tayo dumating sa uli nating hantungan, kaibigan, kung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na po. Kaya nga po pinadala si Jesus. Siya po ang magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Kasi pag hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, ang impyerno ang naghihintay para sa iyo. Bakit po? Tingnan natin. Meron nga bang impyerno? Yun ang tanong. Meron nga ba? Dito po sa pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, yan, ayaw mong sumuko, duwag ka. Naduduwag ka. Mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, maliwanag po. Merong nagliliyab na apoy at asupre. Ito po yung impyerno. Pinakita lang ng Biblia, meron pong impyerno. Merong impyerno. Pinapakita rin ng Biblia, tandaan niyo po, ang nagpahayag ng pahayag ay si Jesus. May langit naman ba? Si Jesus din po nagturo na may langit. Ito naman, sa 1:14-6, ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kwandahan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tanong, nasaan ang Ama? Kasi sabi niya, sumagot si Jesus sa kwandahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nasaan ba yung Ama? Mateo 6:9. Ito po ang sabi ni Jesus, kung nasaan yung Ama. Ganito po naman na nakasulat. 6:9. Ganito po ang mababasa natin. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nasaan daw po yung Ama? Nasa langit. Ibig sabihin tagalangit. Ang Diyos Ama. Mula sa Diyos Ama, ibinigay ang utos kay Jesus. Mula kay Jesus naman, ibinigay ang utos sa mga apostol. Tingnan natin yung kay Pedro. Gawa 4. Dito po, titignan lang, 5:42. Sabi po ni kasulatan ni Pedro, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil na nagtuturo at nangangaral ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol kay Jesus ang Kristo. Yung grupo ni Pedro ito. Sinong pinapangaral nila?
si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Sa 4:12 naman, sabi pa ni Pedro, sa Kanya lamang. Sino yung sa Kanya lamang? Kay Jesus. Matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Sinong binigyan ng tagapagligtas? Binigyan tagapagligtas? Tayong mga tao. Yung 1:3:16. Anong nakalagay? Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino binigay? Si Jesus. Kaya yung sinasabi ni Pedro sa 4:12, sa kanya lamang. Lamang, specific. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus lamang. Matatagpuan ng kaligtasan. Paano? Ang sabi ni 1:3:16, yung sumasampalataya kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Pablo naman, sa unang Korinto, tignan natin yung kanyang epistola. Ano naman po ang kanyang binanggit? Ito po ang mababasa. Ang sabi niya ay ito. 1:23 ng unang Korinto. Ngunit ang ipinangangaral namin, yung grupo naman ni Pablo, ay si Kristo, ang tagapagligtas, na ipinako sa krus. Yung palang ipinako sa krus, yun ang Kristo. Yun ang tagapagligtas. Pareho sila ni Pedro. Araw-araw sinasabi niya itong si Jesus siyang Kristo. Di pareho. Kasi apostol sila ng Panginoong Yesus. Apostol sa mga Hudyo at apostol sa mga Hentil. Ulitin natin, sinabi ni Pablo, 1 Korinto 1:23. Ngunit ang pinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Kita niyo po, Hudyo at Hentil, walang kwenta ang ginawa ni Jesus. Pero sa mga sumasampalataya, mapa-Hudyo man, mapa-Hentil, praise the Lord. Praise the Lord. Sa 24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Sa mga tinawag, Hudyo ka, Griego ka, Hentil ka. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinawag ka. Ligtas ka. Kasi isa lang ang tinuturo nila, si Jesus, ang Kristo. Maging anuman ang iyong lahi, Hudyo ka, Hentil ka, Griego ka. Tandaan nyo po yan. Alalahanin natin ang mga sinabi ng mga apostol ni Yesu Kristo. Saan natin matatagpuan dyan? Sa mga Biblia po. Kaya tayo po gumagamit tayong Biblia. Hindi upang magmayabang. Tandaan nyo, hindi upang magmayabang, kundi upang ipabatid natin yung kaligtasan. Tignan nyo po sabi ni Pablo sa Timoteo. Anong nakalagay po ron? Unang Timoteo 2:4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas sa
at makahalam ng katotohanan ito. Sa verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano yon? Ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Alin yung katotohanan? Yung tagapagligtas, yung aral ng kaligtasan. Sino lang ang pwedeng magdala niyan? Ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Amen. Bakit po? Sabi ni Jesus sa 1:16 ay 14:16, hindi ka pwede pumunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo, panahon na kaibigan, isuko mo na kay Jesus ang iyong buhay. Isuko mo na. Siya po ang pinadala ng Diyos upang tayo magtamo ng kaligtasan dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, natapos ni Jesus ang kanyang misyon, pero pinagpatuloy ng kanyang mga apostol. At ngayon, ay nababasa natin sa kasulatan. Yung apostol sa Biblia. To be specific. Yun ang sinasabi ni St. Jude. Alalahanin natin yung sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Binanggit natin yung sa mga Hudyo, sila Pedro, sa mga Hentil, sila Pablo. Pareho ang pinangaral nila. Sino pinangaral nila? Ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya panahon na kaibigan, tanggapin natin sila o tanggapin natin yung aral nila. Kung mababasa man natin sa Biblia yung aral ni Pedro, mababasa natin yung aral ni Pablo, o kaya marinig na lang ninyo, wala namang problema yon. Pareho lang naman sila, apostol. Kung ayaw mo kay Pedro, punta ka kay Pablo. Kung ayaw mo kay Pablo, punta ka kay Pedro. Ano bang problema nun? Pero tandaan mo, pareho lang ang pinangangaral nila. Araw-araw, sabi na sa 5:42 ng Gawa, araw-araw sa mga templo, bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil ng pangangaral na si Jesus ang Kristo. Ang pinangaral naman ni Pablo at ang kasama niya, si Kristo na ipinako sa krus. Pareho lang yun Yung Kristo ipinako sa krus, yun ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa mundo, na ipinanganak naman ni Santa Maria sa laman. Ibig sabihin, wala po siyang laman, kaya ang tawag nila Jesus. Yung Jesus ang may laman. Tandaan ninyo, may papako mo ba si Kristo? Hindi. Kung hindi siya magkakatawang tao na yung may laman. Kaya pinako. Hindi po ba si Jesus yun? Anong sabi ng isang kriminal? Jesus, alalahanin mo ako. Kapag nasa kaharian ka na. Kapag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Naniwala siya kay Jesus. Kaya ang buhay niya, ipinagbili na niya kay Jesus nung nakapako siya sa krus at malapit na silang namatay. Yung panahon na yon, namatay po sila kasama yung isang walang yang kriminal. Na nilait naman si Jesus imbis na isuko ang buhay niya kay Jesus. Pero yung isa po, isinuko ang buhay kay Jesus. Kaya nagtamo siya ng kaligtasan. Anong sabi ni Jesus? Oo, ngayon din. Today is the day of salvation. Ngayon din. Kaya siya po ang nagtamo ng kaligtasan. Yung isa, wala yon. Nilait nga si Jesus yung isang kriminal na nakapako sa ibabaw ng cross. Isipin niyo po, mamamatay na lang. Kaya sinasabi ng mga ngaral na salita ng Diyos, bago dumating, alalahanin ninyo ang inyong manglilikha.
wala po tayong magagawa, kundi alalahanin ang ating manlilikha. Sino po yun? Sa verso, ang Panginoon Diyos. Amen? Amen. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Napakabuti mo, napakaliwanag ng iyong turo at aral na kami po bilang mga tao, wala kaming magagawa talaga. Maraming salamat po. Pinakain mo kami ng iyong salitang spiritual food. Panginoon Diyos, i-bless mo po ang tahanan ito ni Brother Marlon. Nandito po ako ngayon sa tahanan niya, ang kanyang pamilya, yung alalahanin po sila, Panginoon. Sapagkat itong tahanan nilang ito nagagamit po sa iyong mga salita. Salamat po. Bigyan mo silang mapayapa at maimbing na tulog, O Diyos, sa gabing ito. Ingatan mo rin po itong tahanan nila, ilayo sa pagkasira. Gisingin mo sila sa araw ng bukas, taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, ito na. Like, share and share. Kayo ng mga na-share, share nyo po sa iba. Ano po? Share nyo naman sa iba. Ang tawag ko po dito, Home Bible Study. Nandito po ako sa loob ng tahanan ni Brother Marlon Lubi. Dito po sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!